So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga mga minamahal. Tingnan nyo to ha, meron akong ipapanood sa inyong video. Video na kung saan makikita nyo talaga na grabe na po, labis-labis na po ang pagiging kulto ng Kingdom of Jesus Christ. Ito po yung naging epekto ni Kibuloy sa kanyang simbahan. Alam nyo mga minamahal, nirerespeto ko po yung freedom of religion nyo. Nirerespeto ko po kung ano yung religion na pinasukan nyo. Kasi pare-paras lang naman po tayo ng sinasamba. Isa lang naman po yung sinasamba natin, kundi yung Ama. Pero mga minamahal, dito, sa ipapakita ko sa inyong video, hindi talaga ma-explain kung sino yung pinagdadasalan nila. Diba, wala namang masama kung ipagdasal nyo si Kibuloy na tumahimik na yung kanyang buhay, makuha niya yung katahimikan sa buhay. Walang problema doon, go tayo doon. Pero yung magdadasal kayo na parang nag-aalakulto na kayo, na hindi kayo nagdadasal sa Ama na humihingi ng tulong, mali yun. Hindi ko nga alam kung sino yung yung pinagdadasalan nila dito. Tingnan nyo to mga minamahal, tingnan nyo to. See? Nakita niyo yun mga minamahal? Parang may mga saltik na. Hindi mga minamahal, actually nalulungkot ako sa kanila. Nalulungkot ako sa kanila kasi parang grabe na po yung epekto ng kulto ni Kibuloy. Nalulungkot ako na dapat sila yung pinagdadasal nila, yung sarili nila. Pinagdadasal nila yung kaligtasan nila. 'Di ba? Pinagdadasal nila sana yung kinabukasan nila. Kaso mga minamahal, hindi natin alam kung sino yung pinagdadasal nila dito. Nakakalungkot man isipin na patuloy silang nagiging bulag. Nagiging bulag kay Kibuloy. Hindi nyo ba alam na si Kibuloy ay pinaghahanap ng batas? Hindi pa ba updated ang KOJC dyan? Na si Kibuloy ay may kaso? Na si Kibuloy ay nahusgahan na po? Sinilbihan na nga po ng warrant of arrest. May search warrant pang ang kasama. Pinaghahanap siya ng batas kasi meron po siyang ginawang mali. And even in the United States, kaya nga naka-freeze yung asset niya dun sa Amerika, di ba? Kasi meron siyang kaso. Meron po siyang pagkakasala. Obstruction of justice ang ginagawa ng kulto ni Kibuloy. Obstruction of justice to. Lalo na yung yung nag-raid, yung Philippine National Police, dapat alas 3 pa sana, kaso nga lang hinarang. Obstruction of justice yun. Tapos mali din yung ginagawa ninyo na maghimatay-himatayan kayo para masabi na kayo ay dinidikdik, sinusupil. Mali yun. Mali yung magsinungaling. Hindi tama yun. Saan nyo nakuha yung ganung ugali? 'Di ba? And ikaw naman Kibuloy, kung naririnig mo to, itong balita natin ngayon, mali yung ginagawa mo sa parte mo. Dahil unang-una, kung mahal mo yung mga nasasakupan mo, hindi ka napapaabot sa ganitong punto. Yung madami pang susugod sa'yo, 'di ba? Inaantay mo pa na madaming susugod sa'yo. Sino-sino ba yung mga sumugod dyan sa kanya? Yung mga researcher, mga investigator, Special Army Forces, CDM, 'di ba? Yung arresting team. Nandun din yung first aid team. Nandun din yung DSWD. Hindi mo napapaabutin sa napakadaming pupunta sa iyo maliban sa PNP. 'Di ba? Hindi mo napapaabutin sa puntong 'yun na meron pang kaguluhan na mangyayari. At saka pagsasabihan mo yung kulto mo na huwag kayong mambato, mangitak, mantaga, mangwater cannon. Pagsasabihan mo ng ganun. 'Di ba? Kaso hindi Ginagawa mo silang human shield. Hindi tama yun, Kibuloy. Hindi tama yun. Tingnan mo yung naging epekto sa sa KOJC. Nakikita nyo tong epekto, ha? Tingnan nyo yan, Oh?
Oh. Kita niyo yan? At saka mga minamahal, maidagdag ko lang sa inyo, hindi naman natin sinusupil ang pananampalataya ng Kingdom of Jesus Christ. Kahit nakikita naman natin na kulto na talaga sila. Hindi po natin sinusupil yun. Yung pananampalataya nila. Ang sinusupil natin dito is yung fugitive. Yung pugante. Yung hinahanap ng batas kasi mayroong kasalanan. Yan po yung sinusupil natin dito. Hindi yung kulto ninyo, yung simbahan ninyo, yung paniniwala ninyo. Wala po yan sa bokabularyo ng ating administrasyon. Kung naniniwala kayo na dahil sa Kingdom of Jesus Christ, nakamit nyo yung katahimikan, nafe-feel nyo si God, 'di ba? Kasi feeling ko mga minamahal, hindi naman yung Panginoon yung sinasamba nila doon eh. Si Kibuloy talaga eh. 'Di ba? Ay nako. Grabe na tong KOJC. Tama ba yan yung ganyang gawain? Ha? Hindi, ako yung nagtatanong lang. Tama ba yung ganyang gawain? Kasi nakakalungkot tong mga minamahal. Dapat itong mga nagdarasal na to, ipagdasal na lang natin. Na tumigil na sila. Ipagdasal na lang natin na kahit ganyan pa yung ginagawa nila, sumasamba sila sa kulto, sana magkaroon pa din sila ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng katahimikan sa kanilang mga puso. Kayo tong ginagawang tangan ni Kibuloy, oh. Diba? Oh, mantakin nyo. May nahimatay. Bakit nahimatay? Dahil 3 araw na daw pong puyat. Wala pang kanin, babad sa tirik ng araw. Ginagawa nga kayong human shield ni Kibuloy. Hindi nyo ba naintindihan yun? Ulit-ulit na lang. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, ito po yung naging epekto ng kulto ni Kibuloy. Parang wala na sila sa sarili nilang mga katinuan. Wala na po sila sa kanilang mga sariling bait. Hindi na natin alam kung sino sila, kung tao pa ba yung kinakausap natin or diablo na. Hindi natin alam. Kaya yung mga ganitong tao, ito dapat yung tulungan natin. Tulungan natin yung mga miyembro na biktima ni Kibuloy, yung KOJC na miyembro at gusto pang magbago. Kasi ito, yung mga yan, yung iba dyan gustong magbago, yung iba naman napipilitan na lang, yung iba talaga kultong-kulto na. Kastang-kasta maging kulto ni Kibuloy eh. Diba? Yan po yung produkto ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya kayo mga minamahal, kung pipili man kayo ng religion, kahit ano pa man yan, isipin nyo palagi, ang pinagdadasal natin dito, humingi tayo ng tulong sa Ama. Isa lang po. Hindi yung tinuturing na appointed son of God, owner of the universe, kaya niyang pindutin ng vibrator ng mundo, kaya niyang magpa-stop ng lindol. O by the way, kung kaya ni Kibuloy magpa-stop ng lindol, bakit hindi mo na-pa-stop yung lindol dito sa amin sa Pambuhan? Sa Northern Samar. 3 araw na kaming nililindol dito, niyayanig kami. Ba't di mo mapastop yun? Diba? O, sa mga taga Northern Samar dyan. O, Katarma, Naalen, Bobon, Mondragon, Lawang. Diba? O, nililindol kami dito. 3 araw na sunod-sunod. Magnitude 0.8, 7, 5, 4, 3. Grabe, paulit-ulit kami nililindol dito. 3 araw na. Ba't hindi kaya mapastop ni Kibuloy? By the way, shoutout nga pala sa pamunuang lungsod ng Northern Samar. So, mga taga saan pala kayo mga minamahal? Alam naman natin ng lahat, no? Na si Mima Alicia is from Northern Samar. Maupay nga aga sa iyong tanan. So, yan na. Maulito na nato. Storya ba? So, anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Mamaya, meron tayong live. Yun lang, ingat.